Isang sanggol na iniwan sa ulan pinalaki ng isang aswang at ngayo'y hawak ang kapangyarihang pwedeng iligtas o tuluyang lamunin ang buong mundo. Pero ang tunay na tanong, kapag ikaw ay isinilang sa kadiliman, may pag-asa ka pa bang pumili ng liwanag? Panoorin mo hanggang dulo ang kwento ni Elias, isang batang itinakwil ng lipunan, ginamit ng kasamaan, at ngayo'y humaharap sa pinakamapanlinlang na halimao sa lahat ang sarili niya umulan ng malakas sa baryo ng pinagmulan. Bawat patak ng ulan ay parang pagluha ng langit. Sa ilalim ng isang punong balete, iniwan ang isang sanggol. Binalot ito ng basang kumot, nanginginig at umiiyak sa gutom. Walang dumadaan. Walang nakakarinig. Hanggang sa may dumating. Isang matandang babae na halos hindi mo maaninag ang mukha sa dilim. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Ang balat ay kulubot at kulay abo. May dala siyang itim na payong at mabahong amoy ang kumalat sa hangin. Lumapit siya sa sanggol at kinuha ito ng walang alinlangan. Walang sinuman ang nakakita kung saan niya ito dinala. Lumipas ang 12 taon. Ang batang lalaki ay lumaki sa gitna ng kakahuyan. Ang kanyang pangalan ay Elias. Tahimik, mapagmasid, at may kakaibang lakas para sa kanyang edad. Hindi siya pinayagang lumabas ng kagubatan. Ang matanda, na tinawag niyang Lola Iska, ay nagsabing masama ang mundo sa labas. May mga taong mananakit sa'yo, Elias. Mas ligtas ka rito, sa piling ko. Ngunit gabi-gabi, naririnig niya ang mga huni ng mga hayop na hindi niya maipaliwanag. Mga iyak na parang sanggol, pero walang sanggol sa gubat. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang kanyang kuryosidad. Sinundan niya si Lola Iska habang ito ay lumalakad sa ilalim ng buwan. Dala nito ang isang sako na tila may gumagalaw sa loob. Tumigil ang matanda sa isang hukay. At doon, ibinuhos ang laman ng sako. Isang bagong silang na bata, sugatan at halos wala ng buhay. Mabilis na tumubo ang mga kuko ni Lola Iska. Bumuka ang kanyang bibig at lumitaw ang mahabang dila. Dahan-dahan niyang sinimulang sipsipin ang dugo ng sanggol. Napaatras si Elias. Nanlamig ang kanyang katawan. Ang mundo niyang tahimik ay biglang gumuho. Hindi siya pinalaki ng isang lola. Pinalaki siya ng isang halimaw. Kinabukasan, nagpanggap siyang walang alam. Ngunit ang kanyang mga panaginip ay puno ng sigaw. Bawat huni ng ibon ay tila babala. Bawat kaluskos ay paalala ng katotohanan. At habang lumilipas ang mga araw, may nararamdaman siyang pagbabago sa sarili. Ang kanyang balat ay unti-unting pumuputit kumikintab sa gabi. Nagkakaroon siya ng panlasa sa dugo. Isang araw, bumisita ang isang grupo ng taong baryo sa gubat. May dalang mga itak, mga krus at mga dasal. Hinahanap nila ang nawawalang sanggol sa kanilang lugar. Nagkubli si Elias sa likod ng bahay bakod na yari sa mga buto. Narinig niya si Lola Iska na nakikipag-usap. Muli ninyong ginambala ang lugar ko. Isang sanggol na naman ang nawawala, Iska, sigaw na matanda sa grupo. Kung hindi mo ibabalik, susunugin namin ang buong gubat. Natahimik ang paligid. Tahimik na nakamasid si Elias. Ngunit sa kanyang dibdib ay may nag-aalab. Hindi niya maintindihan kung galit ba iyon o gutom. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Lahat ng mga mata ay tumingin sa kanya. Isang batang lalaki na may mapupulang mata at dilang sumisilip sa kanyang ngipin. Ang mga tao ay umatras. At si Lola Iska ngumiti. Huwag kayong matakot sa kanya, sabi niya. Anak ko siya. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tao, napansin nila ang mga kamay ni Elias. Basang-basa ng dugo. At sa tabi ng kanyang mga paa, may isang maliit na palamuting sapatos. Kulay asul. At may pangalan, Daniel. Ang nawawalang sanggol. Pinigilan ng mga tao ang sigaw. Pero hindi nila napigilan ang sunod na mangyayari. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsimulang lumamig ang paligid kahit tirik pa ang araw. Ang mga alon ng damo ay tila gumagapang palapit sa kanila. Isa-isang umurong ang mga taong baryo, nanginginig ang tuhod. Ngunit si Elias ngumiti. Akala niyo ba, kayo ang makakapagbigay ng hustisya? Ang kanyang tinig ay naging mas mababa, mas malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Nasaan kayo noon? Nasaan kayo noong ako'y iniwan sa ulan tulad ng batang ito? Napalunok ang pinakamatandang lalaki sa grupo. Hindi namin alam.
Pinabayaan ninyo rin ako, putol ni Elias. At ngayong may dugo sa aking mga kamay bigla kayong dumarating na parang tagapagtanggol. Lumapit si Lola Iska sa kanyang likuran. Anak, panahon na para malaman nila. Sa isang iglap, hinubad ni Elias ang kanyang damit. Sa kanyang dibdib ay may mga marka ng sinaunang alchemy, mga simbolo ng itim na mahika ng mga tagabulong. Anak ka ng dilim, bulong ni Iska. Bilang anak ng paghihiganti, kailangan mong pumili. Ang mga tao ay nagsimulang magsigawan. May tumakbo. May bumagsak. May nagsimulang magdasal. Ngunit ang lupa ay nabiyak. Lumabas ang usok na itim at malapot, amoy dugo't sunog na laman. Isang nilalang ang umangat mula sa lupa, tao ang hugis, ngunit walang balat ang mukha. Tumingin ito kay Elias. Ibaling mo ang galit mo sa kanila at bibigyan kita ng kapangyarihan. Sa likod ng kanyang isip, naroon pa rin ang tinig ng sanggol na minsang siya. Umiiyak. Nagmamakaawa. Ngunit sa kanyang harapan ngayon, naroon ang pagkakataong iparamdam ang sakit na kanyang tiniis. Dahan-dahang iniangat ni Elias ang kamay. At ang mga bituin sa langit, kahit maliwanag pa ang araw, ay tila kumikislap sa takot. Nagbago ang langit. Naging kulay abo. At ang katahimikan ay napalitan ng isang tunog. Isang sigaw. Isang sigaw ng isang taong natagpuan pero huli na. At sa gitna ng kagubatan, habang tinatangay ng hangin ang abo ng mga nasunog na kasalanan. Tumayo si Elias. Isang anak na hindi nasanggol. Isang kaluluwa na hindi na inosente. At isang halimaw na hindi na kailangang itago. Tahimik ang buong paligid. Tanging lagitik ng nasusunog na dahon ang maririnig sa lupa. Ang mga aninong dati nagkukubli sa ilalim ng punong kahoy, ngayon ay lumalapit kay Elias. Mga nilalang ng dilim, tikbalang, sigbin, at mga aswang na matagal nang nagtatago sa takot sa tao. Ngayon, lumalapit sila sa kanya bilang tagapagmana. Ang mga tao ang tunay na halimaw, bulong ng isa sa mga nilalang, habang naglalakad sa apoy na hindi siya nasusunog. Hindi tumugon si Elias. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon na ang katotohanan. Ang hustisyang hindi niya natanggap bilang sanggol, kailangan niyang kunin sa paraang itinuro sa kanya. Lola Iska, tanong niya, hindi lumilingon, ako ba'y anak ng isang aswang? Tumawa ang matanda, basag at puno ng kasaysayan ang kanyang tinig. Hindi, apo. Anak ka ng isang babae na nilapastangan at iniwan ng batas. Ang dugo mo ay kalahating tao, kalahating kulam. Ngunit ang puso mo, buong-buo ang put. Muling umihip ang malamig na hangin. Dumapo sa balikat ni Elias ang isang uwak na may pulang mata. Sa malayo, may isang kampana mula sa baryo ang tumunog. Mabilis ang sunod-sunod na tunog, hudyat ng panganib. Alam ng mga tao kung ano ang darating. Hindi na ito kwento ng isang batang iniwan. Ito ay kwento ng isang nilalang na bumalik. Hindi para humingi ng awa. Hindi para magpatawad. Kundi para magdala ng paghatol. Sa bawat hakbang ni Elias patungong baryo, unti-unting namamatay ang mga sulo sa paligid. Nawawala ang liwanag. Nasisira ang mga dasal. At ang lupa, tila kusang lumuluhod sa kanya. Dahil dumating na ang gabi ng paghihiganti. At sa gabing iyon, walang batas. Walang simbahan. Walang Diyos na makakapigil sa kanya. Pagdating ni Elias sa gilid ng baryo, nakatayo na roon ang mga matatanda, mga albularyo, at ilang tagapagtanggol ng pananampalataya. May mga bitbit silang anting-anting, krus, at mga lalagyan ng banal na tubig. Isa sa kanila ang lumapit, isang matandang babae na may puting buhok at mata na puno ng awa. Anak, pakiusap niya, hindi lahat sa amin ang may kasalanan. Tumingin si Elias sa kanya, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagkabata. Ang bata ay wala na, napalitan na nilalang na itinuro ng mundo kung paano magdusa. Kung hindi kayo ang gumawa, bulong niya, bakit tahimik kayong nanood? Isang sigaw ang sumabog mula sa likod ng babae. Isa sa mga albularyo ay hinagisan si Elias ng asin. Pumitik ito sa kanyang balat, nag-iwan ng paso. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, napangiti siya. Akala ko ba kayo ang may dalang liwanag? Lumapit siya ng isa pang hakbang. Tumigil ang hangin. Ang langit ay tila huminto sa paghinga. Isa pang albularyo ang sumigaw ng orasyon.
Ngunit sa gitna ng dasal, nabalot siya ng anino mula sa lupa. Hinila pababa at hindi na siya muling nakita. Nagkagulo ang baryo. Tumakbo ang mga tao, nagtatago sa kanilang mga bahay. Ikinandado ang mga pinto, pinatakpan ang mga bintana ng dahon ng saging at abo. Ngunit walang makakapigil sa dumating na gabi. Si Elias ay naglakad sa gitna ng kalsada. Ang bawat yapak niya ay nag-iiwan ng marka, itim, parang sinunog na balat ng lupa. Sa harap ng simbahan, huminto siya. Lumabas ang pari, nanginginig ngunit matatag ang tinig. Hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang may karapatang humusga. Tumingin si Elias sa kampanaryo. Hinawi niya ang kanyang palad pataas. Bumagsak ang kampana. Dumurog ito sa lupa sa harap ng simbahan. Ni minsan, sagot niya, hindi rin ako kinilala ng inyong Diyos. Umangat ang kanyang katawan sa ere, dahan-dahan, parang hinihila ng itim na ulap. Sa likod niya, si Lola Iska ay naglalakad din, dalang-dala ang isang sako na may mga ritual na kagamitan. Ang gabi ay naging mas makapal, parang bumalot na usok sa buong baryo. At sa gitna ng takot at dasal, isang tinig ang narinig. Isang tinig ng bata. Mula sa loob ng sako ni Iska. Umiiyak. Humihingi ng tulong. Napalingon si Elias. Ang sigaw na iyon, pamilyar. Muling naramdaman ng kanyang puso ang malamig na ulan. Ang basang kumot. Ang takot. At sa sandaling iyon, may nagbago sa kanyang mga mata. Isang alaala na sinubukan niyang limutin. Ngunit bumalik. At kasabay ng alaala, isang pagdududa. Pagdududa sa kanyang misyon. Pagdududa sa kanyang pinagmulan. Bumaba si Elias mula sa ere, mabigat ang bawat hakbang, parang nilulunod ng sariling alaala. Tumingin siya kay Lola Iska. Kanino galing ang sanggol na iyan? Tahimik ang matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago, hindi na malamlam, kundi matalim at puno ng lihim. Hindi mo kailangang malaman, Elias. Ang mahalaga, ikaw na ang susunod. Susunod saan? Tanong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa daan ng dugo. Sa pagkakakulong sa dilim na hindi ako ang pinili kundi ikaw ang nagturo. Muling umiyak ang sanggol. Maliit, mahina, pero parang punyat na tumatama sa puso ni Elias. Nilapitan niya si Lola Iska. Pilit na inaagaw ang sako. Ngunit mabilis ang matanda, mas mabilis kaysa dati. Tinulak siya ng mahika na parang hampas ng bagyo. Napasandal si Elias sa pader ng simbahan. Nagbitak ang bato. Dumugo ang kanyang ulo. Hindi ka nasanggol, Elias, sabi ni Iska. Isa ka ng kasangkapan. Bahagi ka na ng sumpa. Bahagi ka na ng lahi ko. Ngunit sa mata ni Elias, may apoy na hindi mo makikita sa halimaw. Apoy ng pagpili. Pagpili na hindi ipinamana, kundi binuo sa loob ng sakit. Muling tumayo si Elias. Hawak ang kanyang sugatang gilid. Lumapit siya sa sako. At sa wakas, binuksan niya ito. Ang sanggol, buhay pa. Ngunit may punit na marka sa liig, sugat na unti-unti nang naghihilom. May agimat sa dibdib. At sa likod ng liig. May parehong marka. Marka ng itim na kulam. Parehong sa kanya. Napaatras si Elias. Ginagamit mo sila, bulong niya. Katulad ng ginamit mo ako. Wala kang anak, Lola Iska. May mga alagad ka lamang. Naghiyaw ang matanda at sa sigaw na iyon, ang lupa ay lumindol. Ang simbahan ay nagsimulang gumuho. Ang mga krus ay bumaligtad. Ang mga kandila ay namatay. Pinili kita, Elias. Pinili kita dahil ikaw ang pinakamasakit isuko. Ngunit hindi na siya nakikinig. Itinaas ni Elias ang kanyang mga kamay, at mula sa kanyang palad, lumabas ang liwanag. Liwanag na hindi itim. Hindi pula. Kundi puti, kulay ng katotohanan. Kulay ng isang batang minsang umiiyak sa ulan. Ang liwanag ay tumama kay Iska. Napasigaw siya, hindi sa sakit, kundi sa pagkabigla. Hindi ka na akin, bulong ng matanda habang unti-unti siyang nagiging abo. Hindi kailanman, sagot ni Elias. At sa unang pagkakataon, ang gabi ay umatras. Ang mga anino ay nagkubli. At ang baryo, unti-unting muling huminga. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isa pa ring tanong ang naiwan sa isipan ni Elias. Kung siya ay pinalaki ng halimaw.
Sino ang tunay niyang ina? At, nasaan siya ngayon? Dala ang sanggol, lumakad si Elias palayo sa gumuhong simbahan. Tahimik ang baryo, puno ng abo at takot. Walang lumabas. Walang lumapit. Ngunit ang bawat anino sa bintana ay nakamasid. Nagmumuni. Nagkakasala sa katahimikan. Habang tinatahak ni Elias ang landas pabalik sa gubat, mas ramdam niya ang bigat ng sanggol sa kanyang bisig, hindi dahil sa bigat ng katawan, kundi sa bigat ng pangako. Isang pangakong hindi niya naunawaan noon. Ngayon, unti-unti na itong malinaw. Nang makarating siya sa balete kung saan siya minsang iniwan, huminto siya. Inilapag niya ang sanggol sa tuyong damo. Inikot niya ang paligid. Tahimik ang kalikasan. Walang hangin. Walang kulisap. Walang mga mata sa dilim. At sa katahimikan, narinig niya ang mahinang tinig. Elias T. Mula sa likod ng puno may lumabas na babae. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Malambot ang mga mata, mahinahon ang galaw. Ang kanyang palad ay nanginginig, hawak ang isang lumang pendant. Ang pendant. Pareho ng pendant na iniwan sa kanya noon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Tila may mga alaalang gumising mula sa ilalim ng lupa ng kanyang isipan. Mga yakap na hindi niya naalala. Mga lulabi na naririnig niya sa panaginip. Tumigil ang oras. Elias, muli nitong sambit, anak ko di. Akala ko patay ka na. Lumapit ang babae, lumuhod, at hawak ang pendant, pinakita ito kay Elias. Pareho ang ukit. Pareho ang sugat. Pareho ang istoryang kinubli ng dilim. Napaatras si Elias. Bakit mo ako iniwan? Tumulo ang luha ng babae. Hindi ko gusto. Pinigilan ako ng mga taong kinatatakutan ni Iska. Binalot nila ang katotohanan sa takot. Sinabi nilang patay ka na. Nawala akong karapatan. Nanginginig ang kamay ni Elias. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kaguluhan ng puso, isang halimaw na may pusong anak. Isang sanggol na naging nilalang. At isang ina na ngayon lang muling humawak sa kanya. Ang sanggol sa lupa ay tumigil sa pag-iyak. Ngumiti. At ang liwanag ng buwan ay bumagsak sa gitna nilang tatlo. Puti. Puro. At panibago. Ngunit sa di kalayuan, may mga matang nakamasid pa rin. Mga aninong hindi pa tuluyang nawala. Dahil ang itim na mahika. Hindi basta sumusuko. At ang totoong kasaysayan ni Elias. Hindi pa tapos. Mula sa dilim ng gubat, gumalaw ang mga anino. Hindi na ito ang mga dating nilalang na yumuko kay Lola Iska. Mas bago. Mas gutom. At mas marunong magtago. Ang isa sa kanila ay sumandal sa isang puno, may hawak na putol na anting-anting. Ang anak ng dilim ay naligaw, anang boses, halos walang tunog. Pinili niya ang liwanag. Isang pagkakamali, sagot ng isa pa, ang mga matay kulay pilak, singkit at walang emosyon. Ngunit ang dugo niya nananatiling ating susi. Sa gitna ng kakahuyan, habang niyayakap ng ina ang anak na matagal nang nawala. Nagmamasid ang mga mata ng mga nilalang ng kadiliman. Tahimik. Naghihintay. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Elias. Hindi upang saktan siya, hindi pa. Kundi upang siguraduhin na sa tamang oras, sa tamang gabi. Muling mabubuksan ang pintuan. Pintuan sa pagitan ng tao at ng anino. At si Elias, sa kabila ng kanyang pagpili, ay may kapangyarihang hindi kayang itago ng puso. Ang sanggol na kanyang sinagip, ay hindi rin basta inosente. Sa likod ng ngiting iyon, sa ilalim ng balat, may marka rin. Isang pabilog na anino sa batok. Kulay abo. Hindi pansin ng ina. Hindi pansin ni Elias. Pero nakita ng mga mata sa dilim. At muli silang naglakad palayo sa gabi. Walang tunog. Walang bakas. Dahil ang kwento ay hindi nagsasara. Ito ay umuulit. Nagmumula sa luha. Tumitigil sa dugo. At muling nagsisindi ng apoy. Sa loob ng mga nilalang na akala mong tao. Habang yakap-yakap ng ina si Elias, tila nawala ang bigat ng mga taon sa pagitan nila. Ang lamig ng gabi ay hindi na kayang tagusan ang init ng muling pagkikita.
Patawad, anak, mahina niyang bulong habang hinahaplos ang likod ni Elias. Ngunit si Elias ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sanggol na ngayon ay nakangiti sa damuhan. May kung anong bumabagabag sa kanyang pakiramdam. Isang init na hindi galing sa pagmamahal. Isang pulso na hindi galing sa puso. Lumuhod siya sa tabi ng sanggol. Marahan niya itong nilapitan, ngunit habang tumatagal ang pagtitig, napansin niya ang mga mata nito. Hindi lang basta itim, kundi parang salamin. At sa salamin na iyon, nakita niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi siya ang siya ngayon. Isang bersyon ng sarili na wala pang sugat, wala pang galit. Isang bata. Umiiyak. Nagmumula sa loob ng sanggol. Biglang sumakit ang ulo ni Elias. Parang may pumasok sa kanyang isipan na hindi kanya. Mga imahe, mga apoy, mga seremonya, mga sigaw ng mga sanggol sa altar. At sa gitna ng mga ito isang batang babae na may pulang mata. Hawak-hawak siya, tinitingnan ng may awa. Balik ka sa amin, bulong nito. Napaatras si Elias. Ang ina niya inapansin ang biglaang pagkabahala. Anak, bakit? Anong nakita mo? Tiningnan niya ang sanggol. At ang ngiti nito ay biglang nawala. Pinalitan ng isang tuwid at walang damdaming tingin. Isang titig na parang matanda. Parang alam na alam ang lahat. Biglang lumakas ang hangin. Umugong ang paligid at ang mga puno ay tila lumuhod. Mula sa lupa, may umusbong na ugat, itim, tuyo, ngunit gumagalaw. Bumalot ito sa paanan ni Elias, dahan-dahang pinipigilan ang kanyang galaw. Muling narinig niya ang boses sa kanyang isipan. Ikaw ang una. Siya ang huli. Kapag nagsanib kayo mabubuo ang katawan ng kadiliman. Napatingin si Elias sa ina. Siya rin ay gulat na gulat, hinila siya palayo. Ngunit ang sanggol, hindi na sanggol. Ang balat nito ay nagsimulang magbitak. Mula sa mga lamat ay lumalabas ang itim na usok. At sa bawat paghinga nito, ang hangin ay nagiging mabigat, masikip at puno ng kirot. Hindi siya sanggol, bulong ni Elias. Nilikha siya. Para sa akin. Muling sumigaw ang lupa. At sa pagitan ng langit at lupa, isang liwanag ang pumunit sa ulap. Ngunit hindi ito liwanag ng kaligtasan. Kundi liwanag ng pagbabalik. Pagbabalik ng isang sumpang matagal ng binalak. At si Elias ay hindi lamang bahagi nito. Siya ang puso. At ngayon ang puso ay muling tumibok. Bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malupit na pagkaunawa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkukulang, ang lahat ng galit na itinanim sa kanya, ay parte ng isang plano. Isang plano para gawing buo ang nilalang na matagal nang gustong magising. Ang batang nasa harap niya, ang sanggol na kanyang sinagip, ay hindi inusig ng dilim. Ito ay nililok ng dilim. Nilikha upang tapusin ang pagsilang ni Elias. Ang kanyang ipagkakatawang tao bilang susunod na katawan ng kadiliman. Hindi ako lalaban, bulong ni Elias sa sarili. Hindi ako magiging ikaw. Ngunit habang tinatanggal niya ang mga ugat sa kanyang paa, nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang dugo niya ay nag-iinit. Ang kanyang balat ay nagiging mapula sa ilalim ng balat. At sa kanyang isipan, naririnig na niya ang libo-libong tinig. Magalit ka. Tumanggap ka. Gawin mong tahanan ang dilim. Napatingin siya sa kanyang ina. Takot ang nakasulat sa kanyang mukha. Hindi lang para sa sanggol. Hindi lang para sa halimaw sa paligid. Kundi para sa anak niyang tila unti-unting nawawala. Elias, anak, sabi niya, nanginginig ang tinig. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit si Elias ay halos hindi na makapagsalita. Lumulubog na siya sa pagitan ng dalawang mundo. Isang paa sa pagiging tao, isang paa sa pagiging nilalang. Ang sanggol ay nagsimulang lumipad sa ere. Pumapaligid dito ang itim na apoy. Bumuka ang mga mata nito at sa loob may kalawakan. Isang walang hanggang gabi. At sa gitna ng apoy, nagsimulang mabuo ang hugis ng isang katawan. Malaki. Hugis tao. Ngunit gawa sa usok, abo at tinig ng mga sanggol na minsang isinakripisyo. Ang katawan ng kadiliman. At ang puso nito si Elias.
Napaluha ang ina ni Elias. Lumapit siya, niyakap ang kanyang anak mula sa likod. Kung ito ang wakas, anya. Hindi kita iiwan ulit. Ngunit sa sandaling iyon, may liwanag na lumabas mula sa pendant na suot niya. Ang parehong pendant na suot ni Elias noon pa. Nag-react ito sa apoy. Sa katawan ng kadiliman. At sa puso ni Elias. Biglang may sumabog na liwanag sa pagitan nilang tatlo. Ang gubat ay nagsimulang umuga. Ang anino ay umatras. At ang halimaw sa napahinto. Hindi ito ang sinulat sa hula, sigaw ng nilalang. Hindi ito ang nararapat na wakas. Ngunit si Elias, na ngayon ay nakaluhod sa gitna ng apoy at abo, ay may isang huling desisyon. Isang desisyong hindi na galing sa galit. Hindi na galing sa trauma. Kundi galing sa pagpili. At pagpili ay bagay na hindi maaring kontrolin ng kahit anong kulam. O anino. Tumingin siya sa ina, hawak ang pendant. At sa unang pagkakataon, umiti siya. Hindi ko pipiliin ang kadiliman. Hindi ako ikaw. At sa huling sandali, itinusok niya ang pendant sa sariling dibdib. Liwanag ang sumabog. Liwanag na sumaklaw sa buong gubat. Liwanag na walang iniwang anino. At sa pagsabog na iyon, nawala ang lahat. Ang sanggol. Ang halimaw. Ang usok. Ang huni. Tahimik muli ang mundo. Ngunit kung makikinig ka ng mabuti, sa gabi, sa ilalim ng balete, may maririnig kang iyak. Hindi ng sanggol, kundi ng isang puso na hindi nakalimot. Sa kalagitnaan ng katahimikan, may mga bulong na muling bumangon sa hangin. Hindi na ito ang bulong ng mga nilalang ng dilim. Hindi orasyon. Hindi kulam. Kundi panalangin. Panalangin mula sa mga ugat ng lupa, mula sa hangin ng kagubatan, mula sa dugo ng mga inusig na kaluluwa. At sa gitna ng abo, unti-unting gumalaw ang isang kamay. Sugatan. Nanginginig. Dumaan ang ilang sandali bago sumunod ang isang hininga. Mahina pero buhay. Si Elias. Buhay. Hindi na tulad ng dati. Hindi na taglay ang buong kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit hindi rin nawala ang sugat ng kanyang pinanggalingan. Dahan-dahan siyang tumayo. Wala na ang kanyang ina. Wala na rin ang sanggol. Ang pendant ay nawala ng ningning, isa na lamang basag na piraso ng alaala. Ngunit sa lupa, isang bagay ang naiwan. Isang maliit na marka na parang ukit ng kamay ng sanggol. Sa loob nito, nakapaloob ang isang butil ng liwanag. Maliit. Kasing liit ng pag-asa. Kasing liit ng pagsisisi. Pero buhay. At iyon ay sapat na para kay Elias. Humakbang siya palayo sa balete. Wala na siyang lugar sa baryo. Wala na rin sa anino. Ngunit may bagong landas sa kanyang harapan. Isang daan na hindi ni Iska ang gumawa. Hindi rin nilikha ng mga mata sa dilim. Isang landas na kanya mismo ang hubugin. Para sa iba pang mga batang iniwan. Para sa mga inang ninakawan ng anak. At para sa mga kaluluwang pinili pa ring magmahal kahit hindi pinatawad ng mundo. Sa bagong gubat na kanyang tinatahak. Sa bagong katawang kanyang binuhay. Si Elias ay hindi na nilalang. Hindi rin ganap na tao. Ngunit siya ang magiging bagong tagapagbantay. Isang nilikhang sinubok ng kadiliman. At piniling manatili sa liwanag. Sa bawat hakbang ni Elias sa makakapal na damuhan, pakiramdam niya ay isa siyang multo ng sarili. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Walang pangalan ang daan. Walang mapa. Walang gabay. Pero sa dibdib niya, naroon pa rin ang pintig, mahina pero matatag. Ang hangin ay bumalik sa pagiging presko. Ang mga ibon ay muling nag-awitan. Ang kagubatan, tila nalinis mula sa mga bakas ng kulam at kasalanan. Ngunit hindi lahat ng sugat ay kayang burahin ng liwanag. Sa bawat lugar na madaanan niya, nararamdaman pa rin niya ang titig ng mundo. Titiig na hindi sigurado kung siya ba ay halimaw o tagapagligtas. Isang araw, sa isang baryong nasa gilid ng bundok, dumating siya habang takip silim. Maruming damit. Maitim na sugat sa balikat. Pagod, gutom at tahimik. Lumapit ang isang batang babae.
Kuya, ikaw ba ang hinahanap ng mga kwento? Yung may pulang mata? Napatingin si Elias. Ang kanyang mata, na dati pula, ngayon ay kulay abo. Basag. Pagitan ng apoy at abo. Hindi na ako iyon, sagot niya. Pero alam mo ba magbantay ng apoy? Umiti ang bata. Tumango. At sa gabing iyon, sa harap ng maliit na apoy at ng ilang kaning lamig, isinalaysay ni Elias ang kanyang kwento. Hindi bilang alamat. Hindi bilang bayani. Hindi bilang halimaw. Kundi bilang paalala. Na minsan, ang kadiliman ay hindi sinusunog. Ito'y pinakikinggan. Tinatanggap. At binibigyan ng pangalan para hindi na muling mawala sa dilim ang iba. At habang nagpatuloy ang gabi, sa likod ng ulap sumilip ang buwan. Buong buo. Puti. At tahimik. Katulad ng bagong simula. Sa ilalim ng buwan, habang ang liwanag nito'y dahan-dahang bumabalot sa kanyang balat, napapikit si Elias. Ramdam niya ang init ng apoy sa harapan. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok. At higit sa lahat, ramdam niya, sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa loob. Wala nang sigaw ng mga sanggol. Wala nang bulong ng mga anino. Tila tahimik na rin ang mismong kadiliman. Hindi dahil nawala ito, kundi dahil may isang nilalang na handang humarap dito. At sabihin, alam ko na kung sino ako. Kinabukasan, tinulungan siya ng mga taga-baryo. Binilhan siya ng bagong damit. Pinahira ng langis ang kanyang mga sugat. At binigyan ng maliit na silid sa likod ng kapilya. Hindi na siya tinanong pa kung saan siya galing. Hindi na rin siya tinanong kung totoo ang mga alamat. Basta't araw-araw, naglilinis siya ng paligid. Nagtuturo sa mga bata kung paano gumawa ng apoy. Paano sumulat ng sariling kwento. At paano makinig sa mga bulong. Hindi upang sundin ang mga ito, kundi upang maintindihan kung saan sila nanggagaling. Dumating ang mga buwan. At sa bawat buwan, unti-unti siyang naging bahagi ng lugar. Hindi bilang bayani. Hindi bilang propeta. Kundi bilang Elias. Isang tao. Isang bantay. Isang buhay na patunay na kahit galing ka sa pinakamadilim na sulok ng mundo, may daan palabas. Hindi palaging diretsyo. Hindi palaging maliwanag. Pero totoo. At kapag natagpuan mo ito, may kakayahan kang ibukas din ito para sa iba. Sa gabing iyon, muling sumilip ang buwan. Mas maliwanag kaysa dati. At sa silong ng ilaw nito, habang natutulog ang baryo, si Elias ay nakatingala. Tahimik. Gising. At handa. Dahil kahit tahimik na ang dilim, hindi ito tuluyang nawawala. At ang mga tulad niya ay mananatiling nakabantay. Sa katahimikan ng gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kadalisayan ng langit, narinig ni Elias ang tunog ng mga yapak sa malayo. Hindi mabilis. Hindi mabigat. Parang paglapit ng isang alon sa baybayin, tahimik ngunit hindi maiiwasan. Agad siyang tumayo mula sa kanyang higaan. Lumabas ng maliit na silid, hawak ang lumang pendant na ngayon ay basag na. Wala itong kapangyarihan, pero dala nito ang bigat ng lahat ng nangyari. Lumakad siya papunta sa gilid ng baryo. Sa may gulod kung saan unang sumalubong sa kanya ang batang babae. At doon, nakatayo ang isang estranghero. May suot na sira-sirang tunika. Ang mukha ay natatakpan ng belo ng alikabok at pagod. Ngunit ang aura nito pamilyar. Hindi kadiliman. Hindi rin liwanag. Kundi gitna. Isang enerhiya na katulad ng kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, nagkaunawaan sila. Ang estranghero ay lumapit, iniabot ang isang lumang libro. Balot sa balat ng hayop, may ukit na mga sinaunang simbolo. Hindi pa tapos ang kwento mo, bulong nito. Ang katawan ng kadiliman ay wasakti. Pero ang binhi, nagkalat. Elias ay hindi sumagot agad. Kinuha niya ang libro. Binuksan. Sa unang pahina, may nakasulat. Walang pangalan ng may akda. Walang petsa. Tanging isang linya. Ang halimaw ay hindi laging may sungay. Minsan, mukha ito ng isang batang humihingi ng tulong. Napapikit si Elias.
Hinawakan ang pendant sa kanyang dibdib. At tumango. Kung ganon, Anya. Ako ang maghahanap sa kanila. Bago pa sila magising Bago pa sila gamitin. Ang estranghero ay ngumiti. At sa pagtalikod nito, naging usok at unti-unting naglaho sa hangin. Nag-iiwan ng malamig na pakiramdam. Ngunit hindi takot. Pagkagising. Pagkaalam na may mas malalim pang ugat ang kasamaan. At tanging isang taong galing sa mismong ilalim ng dilim. Ang may kakayahang bunutin ito mula sa mundo. Kaya sa pagsikat ng araw, habang ang baryo ay muling gigising sa mga tunog ng pangkaraniwang buhay, si Elias ay muling maglalakbay. Hindi para lumaban. Hindi para maghiganti. Kundi para unawain, putulin at pigilan. Ang sumisibol na kadiliman na sa pagkakataong ito ay hindi na basta halimaw, kundi tao. Bitbit ang lumang aklat at ang basag na pendant, lumakad si Elias patungong silangan. Sa direksyong sinabing pinagmulan ng huling binhi. Hindi na siya nagpaalam. Hindi rin siya nagpaliwanag. Ang mga taga-baryo ay nagising kinabukasan, iniwan ang mga pintuan nilang box. Na para bang alam na nilang darating ang araw na siya'y muling aalis. Sa kanyang paglalakad, napansin ni Elias ang mga pagbabagong hindi agad halata. Ang mga dahon ng ilang puno ay tila nangingitim kahit hindi pa taglagas. May mga hayop sa gubat na parang nabibingi. May mga batang umiiyak sa gabi ng walang dahilan. At sa bawat mata na kanyang nasasalubong, may bakas ng luhang hindi alam kung saan galing. Alam niya kung ano ito. Hindi ito kulam. Hindi rin sumpa. Ito ay alaala. Mga alaala ng mga lugar na minsan nang dinalaw ng kadiliman. At sa bagong anyo nito, hindi na ito nagpaparamdam sa mga bituin o uso. Ito ay sumasalin sa puso ng tao. Sa mga trauma na hindi nasasabi. Sa mga lihim na dinadala hanggang kamatayan. Sa mga salitang hindi nabibigkas pero nananatili sa loob. Tulungan mo ako. Kaya't si Elias ay hindi na lamang tagapagbantay ng hangganan ng liwanag at dilim. Siya na ngayon ang tagapakinig. Tagabasa ng mga galaw. Tagatanggap ng bigat na hindi kayang unawain ng karaniwan. At sa bawat bayang kanyang madaanan, iiwan niya ang parehong bagay. Isang kwento. Isang lihim. At isang babala. Kapag ang bata ay umiyak, makinig. Kapag ang gabi ay tahimik, magbantay. At kapag naramdaman mong may kulang sa kwento, huwag mong hayaan na ito'y tapusin ng iba. Dahil alam ni Elias, ang kadiliman ay hindi na bumabalik. Nananatili ito. Nag-aanyong pangkaraniwan. At sa mga mata ng isang taong minsan nang naging halimaw. Iisa lang ang lunas. Ang liwanag na piniling manatili. Kahit ang mundo ay patuloy sa pagtalikod dito. Sa paglalim ng kanyang paglalakbay, napansin ni Elias na hindi na lang anino ang kanyang binabantayan. May mga kwento na ngayon ay kusang lumalapit sa kanya. Mga ina na palihim na umiiyak sa gabi. Mga batang takot matulog kahit wala namang kwento ng halimaw. Mga batang may mga mata na masyadong tahimik. Para sa edad nilang dapat puno ng ingay at tanong. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Elias, Anya, may batang babae rito na nagsimulang magsulat ng mga bagay na hindi niya natutunan. Mga simbolo. Mga wika ng patay. Sa sahig. Sa pader. Sa lupa. At nang makita ni Elias ang bata, agad siyang nanlamig. Ang kanyang kamay ay marumi sa lupa. Ngunit ang pagkakasulat ng mga simbolo perpekto. Eksaktong kapareho ng nakita niyang ukit sa mga altar ni Iska. Lumapit siya sa bata. Tumingin ito sa kanya. Mata sa mata. Tahimik. Walang takot. Parang kilala siya. Alam ko kung sino ka, bulong ng bata. Pero hindi ikaw ang kailangan ng dilim. Iba na ngayon. Napapitlag si Elias. Hindi sa boses. Kundi sa kawalang emosyon sa mga salita nito. Tila hindi na siya ang sentro ng kwento. Tila isa na lamang siyang bantay sa gilid. Habang may panibagong yugto ang nililikhang bumabangon. Bata, tanong niya, saan mo natutunan yan? Ngunit ninisyan lang siya nito. Isang ngiting hindi pag-aari ng bata. Isang ngiting napakapamilyar.
Ngiti ni Iska. Ngiti ng control. Ngiti na nilalang na hindi basta-basta namamatay. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Elias. Ang katawan ay maaaring masira. Ngunit ang kalooban, ang ideya, ang itim na ugat ng takot. Iyon ay lumilipat. Sumasalin. Sumisibol sa kung sinong susunod na henerasyon na mahina, sugatan, o tuluyang iniwan. At kung hindi pipigilan, ang kadiliman ay muling magkakaroon ng pangalan. At sa pagkakataong ito, hindi na si Elias ang magiging puso nito, kundi ang mga batang hindi natin pinapakinggan. Kaya't siya ay muling tumindig. Mas mabigat ang pasanin. Mas malinaw ang layunin. Dahil ang kwento ay hindi pa tapos. At kung may bagong kalaban, may kailangang bagong tagapagsalaysay. Wakas, den huling pagtanaod may Elias. Sa huling liwanag ng dapit hapon, nakaupo si Elias sa ibabaw ng isang burol. Mula roon, tanaw niya ang baryo sa ibaba, payapa, abala sa simpleng pamumuhay. Walang nakakaalam na sa lilim ng kanilang kasaysayan. May mga aninong minsan nang nagtangkang lunukin ang lahat. At isang nilalang ang patuloy na nagbabantay. Hawak niya ang lumang aklat, ngayon ay halos wala ng laman. Hindi dahil nawala ang mga pahina, kundi dahil naisulat na ang kwento. Ang huling kwento. Wala nang kailangan pang idagdag. Isang batang minsang iniwan sa ulan. Pinalaki ng kadiliman. At sa huli, piniling pawiin ito. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga susunod. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang basag na pendant. Pinalambot na ito ng panahon. Wala na itong liwanag, pero dala pa rin ito ang bigat ng pagpili. Dahan-dahan niya itong inilibing sa ilalim ng punong balete. Kung saan unang nagsimula ang lahat. Hindi na ako ang tagapagdala, bulong niya. Ngayon, sila na ang pipili kung lalakad sa dilim o lilikha ng sariling liwanag. Sa likod niya, may lumapit, isang grupo ng mga bata. Bitbit ang mga kwaderno, lapis at tanong. Kuya Elias, totoo po ba yung kwento niyo noon? Ngumiti siya. Hindi matamis, kundi payapa. Totoo ang sakit, sagot niya. Pero mas totoo kung paano natin pipiliing tapusin ang kwento. Umupo siya kasama nila. At sa huling pagkakataon, nagsalaysay siya. Hindi ng halimaw. Hindi ng kulam. Kundi ng pagbangon. Pagpili. Pagpapatawad. At pagwawakas ng isang siklong paulit-ulit lamang kung hindi natin ito tatawagin sa pangalan. Habang lumulubog ang araw, naiwan ang larawan ng isang dating nilalang. Ngayon isang guro, isang gabay, at isang batang lalaki na natutong maging tao muli. Tahimik ang hangin. Banayad ang gabi. At sa unang pagkakataon, walang narinig si Elias kundi katahimikan. Walang bulong. Walang sigaw. Wala ng kadiliman. Wakas.